Hello buddies, konnichiwa. This is Chris Sniper. Nandito tayo ngayon sa isang area for survey and remapping. Dito lang sa Lagkapan. Ang Lagkapan ay isang base din ng mga Japanese dati dito sa Bukidnon. Then, sa totoo lang, marami na lang ang mga nakukuha dito, naka-retrieve. Wala po sila lutin. Dito natin pangalanan. So, marami na. Okay? So, ngayon, kasama natin ang Team Shinohara. Si Sherkin Ray at si Bo Tingting. Okay? So, tinatawag ito namin Team Shinohara kasi maganda ang lugar dito. Halos puno ng mga bamboo, old bamboo. So, Shinohara means a field of bamboo grass. Ang Shinohara. Bansay, Team Shinohara. Bansay. Okay. Ngayon, bago tayo magsimula, shout out muna kay Manny saka TV Sniper dyan sa bahay. Mga tayo dyan palagi, I love you both. Then, shout out kay Black Phantom saka Black Fox. Nauna na sila pag-uwi. Wala na nabiling diri ba? Okay, pero salamat ko kasi may good weather ngayon. Then, makashare kami ng idea. Kasi may na-trace na kami doon. Anin ito. Itong i-vlog namin kasi kompleto pa ang mga markers. No? Then, explain ko mamaya bakit na-trace natin ang Treasure Boreal layout. Shout out kay Paring Pinso, Paring Sister, then kay Paring Jandi. Salamat sa mga insights, okay? Ito naman, ma-apply ko ng insights ko ngayon. Isa sa mga nag-guide din sa atin sa Point of Treasure Hunting. Ito si Dr. Toby, saka si Brother Sato. Basta kayo dyan, ingat ko lagi sa lahat ng mga kilala ko, Luzon, Visayas, and Mindanao, sa mga ibang bansa. Ingat kayo palagi. Dito na tayo, buddy. Itong inupuan ko, ikura na ako ba? Yan. Inupuan ko eh. Benchmark natin to. Ikuranan. Dito sa kalikuran. Pero, this is what we call a heavenly steam marker. Bakit? Ang bato na to, titignan natin, ito talagang bato. Ganun ang mga hapon. Pag ano ang mga existing na bagay na pwede nilang gawing marker, yan ang pinagamit. Okay. Ito siya primary benchmark natin. Sa likod niya may kawayan. Sa harap may kawayan. Kawayan din doon. Dapat na spot yata. Napakaraming kawayan kaya tinatawag natin na Shinohara team ang pangalan ng grupo dito. So, dito tayo ba guys? Napaganda nitong insights ha. Sana makatulong sa mga viewers natin at sa mga subscribers. Ito, tinatawag natin siya na heavenly steam marker. Ano ito? Ang bato na to ay may frog formation. Frog, Bisaya pa, bake, palaka, or bullfrog. Okay. So, yan sa ginibidyohan, makikita natin to. Itong harap niya. Tingnan natin, kasi natin. May tapping. Yung parang may mukha dito. Klaro lang. Parang mukha. Then, may mata to eh. Ito siya. Lumaya na dito. May mata, dalawa. Frog talaga siya kung tingnan mo. Yan. Ito ang isang paa naka-expose. Din may dala siyang one deposit. May guhit pa oh. At the back. Intindihan natin yan bakit at the back mamaya. Ang bullfrog marker na ito ay nakaharap sa tubig. Sa pagharap tayo dyan, dito ako upo, yan ang 12 o'clock. No? 12 o'clock sa clock dial, alas 12. Ibig sabihin, code 1, north. Kita ko lang kompas para maintindihan. Yan. Galing dito sa inupuan ko, yan. North side, 360 degrees ay tubig. Yan. Tapos may lock marker dyan na yung bato na ayan. Pointing arrow. Yan. Yan siya. Okay. Dito siya nakaturo sa frog. So lock point niya. So ang frog naman ito ay going to water.
ibig sabihin, doon siya mag-swimming. Wala ang load doon, no? So mag-swimming lang siya eh. Iiwan niya sa south. Okay? So, if this frog will jump, it will jump to the south. No? Side yan ng kupare ko. Okay. Nagharap siya sa tubig. So, pagharapin ko siya, ayan, face to face kami, makita natin na slope type doon, going south. Then, babangga dyan sa malapad na flat na bato na naka-incline ng mga 15 degrees. Okay. So, itong mata niya, sinin natin ba din? Bakit nasa south ang target natin? Ito, ang mata ginawang parang maliit na paa. Yan, ito siya. Parang maliit na paa. Okay? So, ngayon, anong relevant marker pa? So, alam na natin, ang hibilistin mo ito ay andun sa south ang deposit. Code 9. Okay. So, dito naman, tingnan natin. Makikita natin ang fire element. Ito siya. Maliit na ito, buddies. Parang kutsilyo lang ang ginuhit, you know? Kitan ko ha. Yan. Kitan nga lang ng kuko eh. Yan. Laro na. Okay, di ba? Pointing arrow siya, at the same time, fire element. So, ibig sabihin, south, code 9. Yan. So, galing dyan sa mata na ginawang maliit na paa, na directional din papunta dito, going to south. So, ngayon, tingnan natin dito sa ang likod niya. Sa likod niya, ito ang hitsura. Napakalaki nito. Mga almost 5 feet ba? Pati natin. Pakita ko lang ang laki ng bullfrog na ito. Ayan. 5 feet. Okay? So, galing dito sa arrow, slope na siya. Ayan. Mayroon ng dot, directional, isa, may letter C na maliit, oh. Tatlo. So, nagsunod yan, tatlo. Dito naman sa kabila, nagsunod itong dalawa, isa, dalawa. Okay? Then, may slash dito na elemental marker na ibig sabihin ay wood element na hanggang dulo. Yan, oh, mapasok ang isang daliri. Yan. Didiretso yan dito. Yan. Ito, pointer na rin para sa lock point. So, babangga yung pointer niya dito. Bangga siya. Tingnan natin ang passage. Itong passage na to, so yun ano, north-south alignment. Yan. From frog to lock point, itong malapad na bato na BBM, Big Boulder Marker. Kukuha tayo ng angle dito sa tinatawag natin sa clock dial na alas 10. Dito. Kasi nakaharap ako sa alas 12. Dito ang alas 10. Ano makikita natin sa alas 10? Andito ang passageway. No? Yan. Almost 2 feet ito. Kita ko lang sukat para masibihan. Yan o. Yan, dos. Sarado dos. Kanto to kanto. 2 feet. 24 inches. Yan yun ang tabas dito. Mabangga siya dito. Itong passage na to ay 135. 315 ang back azimuth. Ngayon, diretso na tayo. Ito naman na bato to, yan, pagkaharap ko yan, dito ko sa harap niya, west side yan. Okay? 270 degrees. So sa likod ko, automatic back azimuth is east side. So kung talikuran ko ang bato na yan, dito ang araw, dito sa sisikat. So ngayon, pag sikat ng araw, ay talagang masiglakan ko siya. Anong remarkable dito na coordinate STM? Dito bodies. Itong guhit na to, tingnan natin. Dumiretso yan sa baba. Sa lapad naman ng bato na yan, isang guhit lang makita natin na dumiretso sa baba. Yan o. 15 feet yan. Ano? 15 inches, sorry. Sa taas, mayroon siyang diak yan o. Putol, tapos dito dumiretso na. So drop type siya. Dito may pader, pero pinatagilid. Yan. 45 degrees. So, boundary. Okay, so ito ang pointer na natin ngayon sa item kasi wood element ito ang slash. Then hindi nakababag, naka-straight. So ibig sabihin straight to the sun. Kasi east, makikita po siya. So ito na ang pointer to items.
May passage na, may pointer na, then may arrow pointer pa dyan na fire element na nagturo talaga dito sa item natin. So yan, the frog will jump to the south para balikan yung itlog niya. Kaya ginagwardyahan niya yan. Kung mag-jump siya doon sa water, mag-swimming siya. Hindi tayo doon, dito tayo sa south. So sukatin natin ha, masikip dito to Buddies. Sukatin natin ang itong paa na maliit. Ito siya no. Yan, may paa na maliit. Kasi ang hinlaki. Okay? Okay. 2 inches lang yan. Yan o. Dos. Okay, 2 inches. So ibig sabihin, 2 yards ang conversion. Hawak. Lock na dyan, para. Kukuha tayo ng 2 yards. Means 6 feet. Ito. Ang 6 feet na ito, Buddies, kung titingnan natin, ay talagang dito siya tatama sa elemental marker na wood element. Okay? So, kumpleto. May fire element tayo, may wood element, saka may water element. Ayan o. Alam nyo to? Nag-alon-alon. Yan. Yan. Parang W. Yan. Para siyang W. Then, alon-alon. Water element yan. Ibig sabihin, ang coordinate niya, yun ang frog sa norte. Then, tubig na dyan. Creek yan ha. Creek. Original creek. Ganito na. Ganito ang itsura oh. May erosion na nangyari oh. Nahugno pa dito. Naunlod. So, ngayon, ito ang tinatawag natin na item spot. O deposit spot. Dito na ang dig site. Yan. Makagawa pa tayo ng dig site kasi kumuha lang kami ng 4 kasi tubig na dyan. So, dito lang. 4 by 5. Itong items natin. Inisikahan na namin. Dito ang sentro. Ayan. Hopefully, naintindihan nyo Buddies ha? Para ma-idea din kayo pag makita kayo ng frog marker. Credit ko yan kay paring John D. Dahil Insights. Pre, kumusta dyan? Na-apply na talaga itong ano mo Heavenly Steam. Ayan, si Bullfrog. Then, pag mo turn around siya, mo jump siya dito sa item na may sukat na 6 feet. Tatama din ang elemental marker na straight to the sun. Okay, yan. Ganun kasimple Buddies, no? Ganyan kaming mga mga decoder, sharing na ideas, then mayroong ideas kinukuha din namin para ma-apply sa site. So, ganito lang, dalawang bato lang present dito, pero may coordinate doon na lock point, then nakalock din yung kawayan dyan, yan, old bamboo, no? Tinuhara, felled o bamboo grass. Yan. Paikot to paikot para formang letter C. So once again, maraming salamat sa Team Shinohara at magpapatuloy pa kami kasi may area pa na i-survey. Wala lang kaming test dig na ginawa ngayon, diretsyo na lang istaka din. Yun, in-explain ko ang remapping at para makatulong din sa mga trupa natin na exploration. Ito, diretsyo na to, sector shaft na ang big side. Dito. So, once again, this is Chris Sniper. Kasama natin ang Team Shinohara. Salamat tira sa pag-invite. Ang gandang lugar dito Okay. So, hopefully sa mga operation, patience and perseverance lang para makaretreat tayo. Tulungan tayo ng may ideas at itudig to tricks. Okay. Once again, Chris Sniper on the mix. Arigatou gozaimasu. Then, sayonara. Masay!